narito na ang wakas ng mundo. Habang umatake ang mga zombie kay Park Seong-bin, napahinto si Park Seong-bin sa pagkagulat. Anong nangyayari, Fudge? Sabi niya. Pawis si Kang Hakcheol habang nakatingin sa mga papalapit na zombie. Bigla siyang tumakbo papunta sa pinakamalapit na silid at bumulong. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, pero kailangan kong magtago sa silid. Sinubukan niyang buksan ang pinto at agad din itong sinara. Sa labas, tinusok ni Park Seong-bin ang mukha ng papalapit na zombie. Sumigaw siya, Fudge, pinagsaksak niya ang mukha ng isa pang zombie. Biglang sumugod ang isa pang zombie kay Park Seong-bin at sumisigaw, Kiik. Kiek. Ito Fudge na talaga, sabi ni Park Seong-bin habang naitutusok niya ang tainga ng zombie. Hinal na sinabi ni Park Seong-bin, Hyuk. Hyuk. Jeong Minjun, kalakasan mo naman, ano talaga? Tumingin siya sa dulo ng koridor at nagulat at nalito nang mawala si Jung Minjun. Minjun, ikaw, anak ng biskwit, saan ka nagpunta? Sigaw ni Park Seong-bin. Biglang may umalingaw na boses ng zombie. Eok, napapawis si Park Seong-bin sa takot habang nakatitig sa dulo ng koridor. Biglang umatake ang isang zombie at sinabi, Kel. Kraak, ninig ang ngipin ni Park Seong-bin at sabi, ito nakakainis na talaga. Sa loob ng silid, nag-iisip si Kang Hakcheol, malaki ano bang nangyari Jeong Minjun. Tumulog si Hajoon, amay. Bigla siyang naalala at napawis. Lumingon siya at napabulong, Professor, nang makita niyang nakahiga si Seo Hakyung sa sahig. Sa labas, umatake muli ang mga zombie kay Park Seong-bin at sumisigaw, Kya. Fudging, sigaw ni Park Seong-bin habang tumitingin sa kwartong 210. Binuksan niya ang pinto at napabulong, bukas pa pala, agad niyang sinara ang pinto. Habang tumatakbo ang mga zombie papunta sa kwartong 210, sumigaw sila, Kraak. Kiik, napapawis si Park Seong-bin at sabi, Hok. Hyuk, biglang may narinig mula sa loob ng kwartong 210 na, Kiryu, habang lumingon si Park Seong-bin pabalik sa silid. Umatake ang isang zombie at sumigaw, Kraak. Waag, Fudge, sigaw ni Park Seong-bin. Sa labas ng kwartong 210, naggangalit ang mga zombie at sumisigaw, Q-ak. Kraak. Kraak. Kay-ik. Kraak. Habang tahimik na naglalakad si Jung Minjun sa pasilyo, nagpapatuloy ang mga zombie sa pag-utal, Kiek-krak. Sa loob ng silid, sumigaw si Kang Hakcheol, Professor. Ayos kayo ba? Sumagot si Seo Hakyung, Mr. Hakcheol, tapos na ako Sabi ni Kang Hakcheol, anong sinasabi ninyo? Sa ganitong tindi ng sugat, kayang iligtas ang buhay. Kumpleto ang kagamitan sa ambulansya, kaya. Sagot ni Seo Hakyung, hindi ang sugat ang problema ang kutsilyo. Nanginginig ng maunawaan ni Kang Hakcheol, tumingin siya sa sugat. Tumulog muli si Hajoon, amay. Sabi ni Kang Hakcheol, hindi pa natin alam kung mahahawa siya, kaya pupunta ako sa ambulansya at kukuha ng ilang kagamitan. Kung titigil na lang kayo sa pagdurugo ng maayos at gagamutin ang sugat, magiging maayos siya. Hajoon, tulungan mo siyang pigilan ang pagdurugo. Sumilip si Kang Hakcheol palabas at nakita si Jung Minjun na sinasarado ang kwartong 210. Dali-dali siyang tumakbo kay Jung Minjun at nagsabi, Jeong Minjun. Anong nangyari? Sabi ni Jung Minjun, pinagsama ko lahat ng nahawaan sa kwartong ito. Mula sa loob ng kwartong 210, sumigaw ang mga zombie, bag, kraak. Kel, sabi ni Jung Minjun, ang problema lang si Park Seong-bin, ang salbaheng iyan, nakataka sa bintana ng kwartong iyon, umiwas sa mga nahawa. Sabi ni Kang Hakcheol, ngunit nakita kita kanina hindi ka inatake ng mga nahawa. Sagot ni Jung Minjun, hindi ako sigurado, pero pakiramdam ko lang, kusang loob kapag lumalabas ang mga sintomas, parang hindi nila ako inaatake. Hindi ko pa alam kung kailan o bakit lumilitaw ang mga sintomas, pero. Biglang napuna ni Jung Minjun na may sugat si Seo Hakyung sa kabilang silid at nagsabi, ang profesor, tumingin si Kang Hakcheol pababa at sabi, hindi naman seryoso ang sugat, pero. Dumating si Moon-jun na tumatakbo at sumigaw, Sweetie, sumagot si Hanyena, Professor, ayos ba kayo? Habang tinititigan si Jung Minjun na nanginginig. Sabi ni Kang Hakcheol, Yena, tigilan mo ang pagdurugo ng profesor at ihiga siya sa kama. Pupunta ako sa ambulansya at kukuha ng kagamitan. Habang pinupukol ni Jung Minjun ang baril, sabi ni Hanyena, tinanong ni Jung Minjun, ang huling bala kaya pa bang magpaputok? Nagulat si Kang Hakcheol nang tumingin kay Jung Minjun.
Kinuha ni Kang Hakyol ang baril, iniayos ang magasin at iniload ang huling bala. Iniabot niya ang baril kay Jung Minjun at sinabi, "Kayo na siguradong makakapagpaputok. Naaalala mo ba ang mga utos sa paggamit ng baril na sinabi ko dati?" Si Park Seong-bin, ang salbaheng iyon hindi siya nakalayo dahil sobra ang pagdurugo niya. "Una, gamutin muna ang propesor, tapos kasama ako," sabi ni Jung Minjun, "Hindi. Kailangan ko siyang tapusin gamit ang sarili kong kamay. Propesor, inaalagaan ko siya ng mabuti," sabi niya habang tahimik si Kang Hakyol. Ilang sandali pagkatapos, sa labas ng SIR Motel, ang bakas ng dugo ni Park Seong-bin ay makikitang nakalatag sa lupa. Umaalulong ang mga zombie, habang tinitingnan ni Jung Minjun ang mga bakas ng dugo ni Park Seong-bin. Sabi ni Jung Minjun, ang dugo at mga bakas ni Park Seong-bin. Tiningnan niya ang kanyang braso at bumulong sa sarili. Unti-unti nang humuhupa ang mga sintomas, "Kung hindi ako magmamadali, baka atakihin ako ng mga nahawa." Sumagot ang isang babaeng zombie, "Elio, Ilang sandali matapos iyon, kumalat na sa mga kalye ang mga bakas ng dugo ni Park Seong-bin. Hinahabol ng mga zombie ang amoy at sumisigaw, "Kraak! Qeek!" Hinalat ng hihina habang nanginginig sa pawis, sabi ni Park Seong-bin, "Hyuk! Kailangan kong mabuhay di." Patuloy na hinahabol siya ng mga zombie, "Kaak! Kraak!" Nagtago si Park Seong-bin at bumulong sa sarili, "Mananatili akong buhay kahit papaano. Fudging, kailangan ko ng gamot, dapat sana ni-research ko na ang ambulansya sa unang palapag at nadala ko na ang mga gamit nakakabaliw di." Habang naglalakad siya, ilang sandali pagkatapos ay pumasok siya sa loob sa pamamagitan ng nakabukas na bintana. Sa loob ng apartment, naghanap si Park Seong-bin ng mga gamit at bumulong, Fudge, wala bang first aid kit o kung ano man? Sobra na ang pagdurugo ko dahil sa salbaheng iyan na si Kang Hakyol. Anong klaseng kapighation ito?" Fudge, biglang may narinig siyang mga yapak. Lumingon si Park Seong-bin at nagulat nang makita si Jung Minjun na nakaangat ang rifle patungo sa kanya. Tumayo si Park Seong-bin at nang hihinayang na nagtanong, "Nariyan ka pala, paano ka nakarating rito?" Sabi ni Jung Minjun, "Siguro, kasi kumalat ang amoy ng dugo mo sa hangin." Sabi ni Park Seong-bin, "Jeong Minjun, hindi ko alam anong ginamit mong panlilinlang, hindi ba inatake ka ng mga nahawa? At marunong ka bang gumamit ng baril? Kanina hindi yata umusok, hindi ba sira?" Hindi man lang kumindat si Jung Minjun. Tinanong ni Park Seong-bin, "Jeong Minjun, napatay mo na ba ang sinuman?" Sabi ni Jung Minjun, "Hindi ko pa napatay ang sinuman. Kahit isang nahawa man lang sa pag-survive ko, hanggang ngayon hindi pa ako pumatay ng kahit sino. Ang unang pagpatay ko sa buhay ko mamaya na." Ngumiti si Park Seong-bin habang nanginginig at sabi, Fudge, ito ang unang beses sa buhay ko na napatawa ako ng ganito, Jeong Minjun, hindi mo ako matatapos. Dahil mabuti ka. Hindi ka kagaya ng salbaheng katulad ko." Habang itinutok ni Jung Minjun ang baril sa ulo ni Park Seong-bin, sabi ni Park Seong-bin, "Sira na ang mundo, magwawala ka na ngayon, ganoon ba? Ano sa tingin mo ang mangyayari kapag pinatay mo ako, Jeong Minjun? Alam mong ang pagpatay ang pinakamatinding krimen, hindi ba? Kahit hindi ka mahuli, magiging payapa ba ang puso mo pagkatapos mong gumawa nito? Dahil ba pinahirapan kita noon? Hey Fudge, mag-sorry ka na lang. Pasensya na. Iniisip ko lang na kaibigan kita, ikaw na Fudge, talagang naiinis ako." Sabi ni Jung Minjun, "Kahit sirain na ang mundo, wala kang karapatang mabuhay, salbaheng katulad mo." Nagulat si Park Seong-bin. Biglang pinindot ni Jung Minjun ang gatilyo. Nag-flash sa isipan ni Park Seong-bin ang isang saglit ng kanyang buhay habang nakita ang pagsabog ng usok mula sa baril. Tama siya ng bala. Natalsik ang likido sa kisem. Nahulog ang basura kasama ang ilang ginamit na tissue. Nanatiling tahimik si Jung Minjun at binitaw ang rifle. Mabilis ang pintig ng kanyang puso na maririnig sa katahimikan ng silid. Tumingin siya kay Park Seong-bin na nakahiga ngayon na tila tulog magpakailanman, nakasandal sa pader habang nakabuka ang mga mata. Panatili ang tahimik ni Jung Minjun habang nakatitig kay Park Seong-bin. At dito na nagtatapos ang video natin ngayon. Maraming salamat sa panonood, sobrang na-appreciate ko kayo lahat. Kung nagustuhan nyo ang content, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para hindi nyo ma-miss ang susunod na mga videos. May gusto kayong sabihin o may tanong? Mag-comment lang sa baba, gusto kong marinig ang opinyon nyo. Hanggang sa susunod.